Isinilang ang isang sanggol na may kakaiba at kahanga-hangang hinog na kamalayan. Masayang pinagmamasdan siya ng kanyang bagong ina, na mamangha sa kanyang pagkatao. Sa kuryosidad, binuksan ng bagong silang ang kanyang status panel, at laking gulat niya nang makita na siya ay bumalik sa level 1. Mas lalo siyang namangha nang mapagtanto niyang wala pa siyang pangalan. Sa tabi ng ina, isang lalaki na tinutukoy bilang, Your Majesty, ang lumapit, maingat na pinagmamasdan ang bata. Pinupuri ng hari ang mga mata ng sanggol, sinasabing kamukha nito ang sa ina, habang napapansin naman ng ina na ang bibig ng sanggol ay perpektong kamukha ng ama. Sa harap ng maraming sumasampong mga nasasakupan, gumawa ang hari ng mahalagang pahayag, pinangalanan niya ang bata na Noah Ararat at iginawad sa kanya ang kagalang-galang na titulo bilang ika-13 na imperial na prinsipe. Nang makita ni Noah ang kanyang status panel na nag-update ng prestihiyosong titulong ito, ramdam niya ang matinding pagkabigla, at naunawaan ang kahalagahan ng kanyang bagong buhay. Dahil sa kuryosidad tungkol sa potensyal ng kanyang anak, tinanong ng hari ang isang alalay tungkol sa elemental na kakayahan ni Noah. Mabilis ang sagot, tubig. Dahil ang Almria, ang rehiyon na kinabibilangan ni Noah, ay tahanan ng maraming miyembro ng Water Clan, na pagpasyahan ng kanyang kamahalan na mamanahin ni Noah ang tungkulin bilang pinuno ng angkan. Habang masusing tinitingnan ni Noah ang kanyang status panel, napansin niya ang isang espesyal na marka, isang +S sa kanyang water attribute. Upang subukan ang potensyal ni Noah, iniutos ng kanyang ama kay Cruz na ipakita ang kakayahan ng batang prinsipe. Nagsimula si Cruz sa isang maingat na enchantment na mabilis na nagpapalakas sa mga abilidad ni Noah sa tubig, agad na itinaas ang kanyang lakas sa SS rank. Sa pagkakita nito, namangha ang mga nakasaksi, ganap na nagising ang kapangyarihan ni Noah sa unang araw pa lamang ng kanyang buhay, isang bihirang pangyayari. Ang kahanga-hangang talento na ito ay nagpasaya sa mga nasasakupan, na lubos ng naantig sa kapanganakan ng anak ng hari. Isinilang si Noah Ararat sa imperyo ng Mills, isang kaharian sa matabang kapatagan na pinalilibutan ng mga mararangyang bundok, kilala bilang bansa ng mga mandirigma. Ang imperyong ito ay nasa gintong panahon, humihikayat ng kayamanan at mabilis na pag-unlad. Bilang ika-13 na biolohikal na anak ng naghaharing hari, minamahal si Noah hindi lamang dahil sa kanyang pambihirang kakayahan kundi pati na rin sa kanyang pagkatao. Lumipas ang 6 na taon, at napansin ni Noah ang isang kakaibang pagkakaiba sa kanyang status panel. Habang nakikita ng lahat ang kanyang water attribute bilang SS, siya lamang ang nakakakita nito bilang SES, isang pinagsama-samang bonus na ibinibigay ng kanyang mga alalay. Ang S ay nagmula sa kanyang posisyon bilang pinuno ng Almria, at ang karagdagang mga enhancement ay galing sa kanyang mga kasambahay. Habang siya ay lumalaki at nagkakaroon ng mas maraming tapat na alalay, napagtanto ni Noah na maaari niyang pataasin ang kanyang level ng walang hanggan, isang natatanging pribilehiyo ng kanyang reinkarnasyon. Kahit 6 na taong gulang pa lamang, kapansin-pansin ang kilos ni Noah. Hindi tulad ng karamihan sa mga bata sa kanyang edad na abala sa paglalaro at kalokohan, nananatili siyang kalmado, mahinahon, at kahanga-hangang hinog. Naglalabas siya ng natural na aura ng pamumuno, na higit pa sa marami pang matatandang maharlika. Sa kabila ng mga katangiang ito, limitado pa rin siya ng natural na kakayahan ng isang bata, napipigilan ng edad ngunit hindi ng talino o determinasyon. Isang araw, lumapit kay Noah si Evelyn, isang magandang kasambahay na inatasang tanggapin ang mga bisita. Ipinaalam niya na dumating na ang ika-2 at ika-4 na prinsipe para bumisita, at pinaalalahanan siyang kumain ng mahinahon upang maging handa sa kanilang pagdating. Alam ni Noah na kasama sa kanila ang Crown Prince, kaya ramdam niya ang bahagyang pressure, ngunit hindi siya natitinag, ipinanganak siya upang pasanin ang ganitong kalaking responsibilidad. Pagkatapos kumain, magalang na yumuko si Noah kina Albert Ararat, ang ika-2 prinsipe at Crown Prince, pati na rin kay Henry Ararat, ang ika-4 na prinsipe. Pinuri ng magkapatid ang perpektong pag-uugali ni Noah at sinabing posibleng maging isang kahanga-hangang punong ministro siya sa hinaharap. Pagkatapos, naghandog si Albert ng regalo para kay Noah. Pinapalo niya ang kanyang mga palad, senyales sa isang alalay na pumasok na may dalang mabigat at nakakatakot na kahon na naglalabas ng madilim at kahanga-hangang enerhiya. Halos mabigla ang alalay sa sobrang bigat nito at muntik nang mahulog. Nang buksan ang kahon, nabigla ang alalay sa isang nakakatakot na bisyon,
Mga sigaw ng mga taong humihingi ng tulong, natatakot na sila ay kakainin. Sa loob ng bisyon, lumitaw ang isang espada, ang parehong espada na naroroon na ngayon sa silid. Nag-atubili si Noah, ramdam ang napakalakas na kapangyarihan ng sandata. Ipinilit ni Albert na kunin niya ito. Bagamat nag-aalangan, hindi pwede ng bata na tanggihan ang regalo mula sa Crown Prince. Nagpakatatag si Noah at hinawakan ng espada, na inihayag ni Albert bilang Leviathan, ang pinakamakapangyarihang water magic sword ng imperyo. Ipinaliwanag ni Albert na humigit kumulang 120 katao ang namatay sa pagtatangkang supulan ito, na nagdulot ng halo-halong paghanga at pangamba kay Noah. Gayunpaman, dahil sa kanyang SS rank na water attribute, ligtas niyang nagawang tiisin ang bigat at kapangyarihan ng espada. Bagamat bahagyang nagalit sa halos sadistikong pagsubok, nanatiling tahimik si Noah, batid ang panganib. Pinagmamasdan ni Henry ang pangyayari at nagtanong tungkol sa karunungan ng pagpapanatili ng isang napakapanganib na relikya sa isang bata. Tiniyak ni Albert na ang espada ay nararapat manatili sa isang karapat-dapat sa kapangyarihan nito, taglay ni Noah ang talento at potensyal upang magamit ito ng responsable. Noong gabing iyon, napansin ni Noah na tila may alalahanin si Zoe, isa sa kanyang mga kasambahay. Matapos ang paulit-ulit na pagtatanong, inihayag niya ang kanyang suliranin, isang kamakailang pagbaha ang winasak ang kanyang bayan, sinira ang mga pananim, at nag-iwan ng kanyang ina na walang trabaho. May ilang kamag-anak pa nga na nagmungkahi na magtrabaho siya sa isang bordelo upang matustusan ang pamilya. Nang marinig ito, agad na nakialam si Noah, at inalok ang ina ni Zoe ng trabaho sa mansyon na may sahod na 10 lins kada buwan, isang gawain na sobrang simple kaya siya ay namangha. Bukod dito, binigyan ni Noah si Zoe at ang kanyang ina ng isang ganap na kasangkapang bahay sa kanlurang bahagi ng lungsod. Lubos na nagpapasalamat, lumuhad si Zoe at umiyak habang nagpapasalamat. Napag-isipan ni Noah na kung magpapatuloy siyang magtrabaho sa bordelo, madudungisan ang kanyang titulo bilang ika-13 na prinsipe at inanunsyo niya na magsisilbi si Zoe bilang kanyang kasambahay habang buhay. Sunod, tinawag ni Noah ang kanyang butler na si Dylan, at inutusan siyang bumili ng maraming lupa hanggat maaari sa Dao, ang bayan ni Zoe na Binaha. Bagamat naguluhan si Dylan sa simula, ipinaliwanag ni Noah na gaya ng pagsagip nila sa tahanan ng pamilya ni Zoe, maaaring may ilang individual na subukang samantalahin ang mga pamilyang nahihirapan. Nagulat si Dylan sa talino at foresight ng bata at nagtanong tungkol sa pinagmulan ng pondo. Kinuwenta ni Noah na sakita mula sa buwis ng Almeria at mga congratulatory gifts mula sa emperador. Ang kabahayan ng ika-13 na Imperial Prince ay may humigit kumulang 500,000 lins, ngunit nangangailangan ng 700,000 lins ang proyekto sa Dao. Upang mapunan ang kakulangan, iniutos ni Noah ang pagbebenta ng lupa sa timog ng Imperial Capital. Sa kabila ng posibleng parusa sa pagbebenta ng regalo mula sa emperador, binigyang diin ni Noah na mas mahalaga ang kaligayahan ng mga tao kaysa sa personal na panganib, ipinapakita ang walang pag-iimbot na asal na inaasahan sa mga maharlika. Kinabukasan, pinangasiwaan ni Noah ang paghahanda para sa pagbili ng lupa habang nagtataka si Henry kung kinakailangan pang dalhin ang Leviathan. Ipinaliwanag ni Noah na bagamat nararamdaman niya ang kapangyarihan nito, hindi pa niya naitatag ang koneksyon sa espada, na ang kalooban nito ay kailangang tanggapin siya bilang Panginoon. Nagbabala si Henry sa panganib, ngunit matatag si Noah. Pagdating sa Dao, nasaksihan niya ang pinsalang dulot ng pagbaha, wasak na mga bahay, nabubulok na pananim, at mga pamilyang nawalan ng tirahan. Pinangunahan siya ni Zoe sa mga wasak na kalye habang iniutos ni Noah kay Dylan na bumili ng mga ari-arian base sa talaan ng gobyerno, inihanda ang posibleng komplikasyon. Pinanood ni Noah ang mga relief efforts ng imperyo, kabilang ang community soup line, ngunit nang tikman ng pagkain, natagpuan niyang hindi ito maaaring kainin, manipis, halos bulok na tubig na nagkukunwaring sopas. Sa pagharap dito, pinaalalahanan siya ng isang matandang lalaki na kahit papaano, may pagkain ang mga tao. Bago makasagot si Noah, dumating ang mga inspektor, pinamumunuan ni Gallo, isang tiwaling opisyal na lokal na nakangiti sa kabila ng mababang kalidad ng pagkain. Hinarap ni Noah si Gallo, inakusahan siya ng pandarambong at pagsasamantala sa paghihirap ng iba. Tumawa si Gallo at ipinagtanggol ang sarili, sinasabing karapat-dapat ang gantimpala para sa mga nagbibigay ng tulong sa oras ng kahirapan.
Galit na galit, ginamit ni Noah ang kapangyarihan ng Leviathan. Tumugon ang espada, binalot siya ng malakas na agos ng tubig at binigyan ng lakas upang ipatupad ang katarungan. Pinugutan niya ng ulo si Gallo at nasaksihan ang Leviathan na lumikha ng malaking hukay, ikinagulat ang mga gwardya ng inspektor. Nang makilala siya, yumuko si Lord Rowan Green, kapitan ng mga kabalyero na namamahala sa Dao, bilang tanda ng paggalang. Ipinahayag ni Noah ang katiwalian at inutusan ang nararapat na parusa para sa lahat ng kasabwat. Sa huli, iniutos niya na muling lutuin ang community soup ayon sa pamantayan ng hari, nagdulot ng kagalakan sa mga gutom na mamamayan. Umabot sa kaalaman ni Albert ang ginawa ni Noah, at napagtanto niyang taglay ng kanyang nakababatang kapatid ang pambihirang talento, kahit napasunod niya ang isang raid dog ng madali. Kinabukasan, nakatanggap si Noah ng summon mula sa emperador. Pagpasok sa throne room, inaasahan niya ang parusa dahil sa pagbenta ng lupa sa timog, ngunit sa halip ay pinuri siya sa pagpigil sa pagsasamantala sa panahon ng pagbaha sa Dao. Kinilala ang kanyang mastery sa Leviathan, kaya nagpa siya si Cruz na higit pang subukin ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nito, nag-update ang status panel ni Noah, ipinapakita ang kanyang water attribute sa SSS rank, na nagpapatunay sa kanyang walang kapantay na kakayahan. Labis ang kagalakan ng emperador, tiyak na magpapatuloy si Noah na magdala ng malaking benepisyo sa imperyo. Sa susunod na sandali, lumitaw sa tanawin ng ilang distrito ng imperyo ng Miles, ang politikal, kultural, at pang-ekonomiyang puso ng bansa, na kilala bilang pinakamaliwanag at pinakamayayamang lupain sa buong mundo. Sa Reed Street, ayon kay Eunice, makakakita si Noah ng isang pagtatanghal ng musika. Upang masakliyan ang ginawa ng master para sa kanyang bayan, nagboluntaryo si Zoe na samahan siya. Pumasok sila sa isang teatro sa mismong pagsisimula ng pagtatanghal, isang batang babae na may rosas na buhok at malungkot na tingin ang kumakanta tungkol sa kung paano ang pag-ibig ay maaaring maging sakit. Naalala ni Noah na ang pangalan ng mga awit ay Alicia. Bagamat baguhan pa ang kanyang teknik, nagustuhan niya ito, dama ang sinseridad sa tinig ng dalaga. Biglang sumugod ang isang grupo ng kalalakihan sa teatro, winasak ang lahat ng makikita nila. Ang kanilang leader, isang matipunong lalaking kalbo, ay iniutos kay Alicia na itigil ang pagkanta, sinasabing sa ganitong kita, hindi niya kailanman mababayaran ang utang na iniwan ng kanyang ama. Ipinrotesta ng dalaga na ito lamang ang paraan upang mabayaran niya ang utang. Tumugon ang lalaki na bawat babae ay may tiyak na paraan ng pagkita ng pera, at malinaw ang kahulugan nito. Sa gitna ng kaguluhan, matinong tumayo si Noah at binanggit ang isang artikulo ng Batas Imperial, na nagsasabing hindi maaaring pasanin ang mga bata sa utang ng kanilang magulang. Dagdag pa niya na ang pagpuwersa sa anak na babae at pag-curse sa kanya na ibenta ang kanyang katawan ay isang krimen. Nagalit ang lalaki at nagbanta, ngunit ginamit ni Noah ang kapangyarihan ng Leviathan upang supulan ang malupit na lalaki at ang kanyang mga tauhan. Nang maunawaan ng kalbo na siya ay mapapahamak kung magpapatuloy, tumakas siya, nangakong babalik. Tahimik ang madla nang mapagtanto nilang nakatayo sila sa harap ng isang prinsipe ng imperyo. Sinabi ni Noah na nagustuhan niya ang pagkanta ng dalaga at tinanong ang tungkol sa kanyang buwanang gastusin. Nahihiya, ipinaliwanag niya na kailangan niyang bayaran ang medikal na pangangalaga ng kanyang ina. Binigyan siya ni Noah ng buwanang allowance na 25 lins, na nagbibigay daan sa kanya na kumanta ng malaya, at nangakong itataas pa ito habang siya ay umuunlad. Pagkatapos, bumalik ang prinsipe sa kanyang payak na tirahan, sinalubong ng mga tagapaglingkod na naglilinis ng kanyang sapatos. Tinanong niya kung sino ang nagdulot ng kaguluhan sa teatro. Ipinaliwanag ni Evelyn na sila ay kilalang iligal na nagpapautang sa lugar, classic na mga loan shark. Nang malaman kung sino ang kanilang hinarap, yumuko ang mga lalaki sa harap ng tarangkahan ng prinsipe bilang paghingi ng paumanhin, ngunit iniutos ni Noah sa mga katulong na paalisin sila. Pagkatapos ng lahat, ang mga kriminal, lalo na ang mga ito, ay hindi basta-basta maaaring makipag-usap sa isang prinsipe ng imperyo. Dumating si Henry sa pintuan, pinupuri ang tindig ng kanyang kapatid, at binanggit na ang madaling pagtanggap sa ganitong mga tao ay magpapababa sa dignidad ng imperial na pamilya at ng mga prinsipe nito. Sumasang-ayon si Noah na isa iyon sa dahilan, ngunit may isa pa siyang dahilan. Pinili niyang ipaliwanag ito ng pribado sa loob ng bahay. Pagkakaisa,
Ikinwento ni Noah tungkol sa mga awit na kanyang sinusuportahan at na kailangan niyang maging matatag laban sa mga loan shark upang maunawaan nilang hindi nag-iisa si Alicia. Tinanong ni Henry kung maganda ang sampal na ibinigay sa kanya ng dalaga, at inamin ng batang prinsipe na nahihilo pa rin siya. Napansin ni Henry na hindi niya inasahan na ang isang bata sa kanyang edad ay makakamit ang antas na ito, lalo na kung ikukumpara kina Frank at Gary, na halos kapantay ni Noah ang edad ngunit malayo ang naabot. Partikular si Gary, nananatiling isang imaturong bata na hindi natututo ng tamang asal. Nang marinig ito, napag-isip-isip ni Noah na kahit magkapatid sila, magkaiba ang kanilang mga ina. Gayunpaman, si Henry at Gary, na iisang ina, ay tiyak na may kakaibang ugnayan. Upang baguhin ang usapan, napansin ni Henry na tila na master na ni Noah ang magic sword. Sumagot si Noah na ito ay dahil sa kanyang kapatid, na nagturo sa kanya na may sariling kalooban ang Leviathan. Gayunpaman, nagtaka si Henry kung paano nagdadala ang bata ng ganitong dambuhalang sandata na masyadong malaki para sa kanya. Tinawag ni Noah ang espada sa harap ng kanyang kapatid at ipinaliwanag na iniimbak niya ito sa anyong miniature sa loob ng kanyang manggas, isang teknik na itinuro mismo sa kanya ng espada. Namangha si Henry, at binanggit na ito ay walang kapantay, dahil ang Leviathan ay nakaselyo ng 200 taon bilang isang pambansang kayamanan, at walang record ng ganitong kakayahan. Ito ay isang pambihirang tagumpay para kay Noah. Pagdating ng gabi, nang lumabas ang dalawang prinsipe sa tarangkahan, naroon pa rin ang mga loan shark, nakayuko. Matapos ang mahabang paghihintay, nawadan ng pasensya ang kanilang leader at nagbanta na hindi siya dapat balewalain ng isang mayabang na bata. Sinubukan ng kanyang mga tauhan na pigilan siya, ngunit huli na. Sa isang bahagyang galaw, ginamit ni Noah ang kapangyarihan, na naging sanhi upang manghit-hit at sumuko agad ang lalaki. Tinanong ni Henry kung ano ang ginawa niya, at ipinaliwanag ni Noah na naglabas lamang siya ng bakas ng kapangyarihan ng Leviathan bilang dominasyon. Pinuri ni Henry ang kontrol ng bata sa magic sword. Ilang oras ang lumipas, sumagot si Noah sa isang paanyaya at sumakay ng karwahe patungo sa isang maluwang na estate, kung saan sinalubong siya ni Raydock. Pinangunahan siya patungo sa isang malawak na bulwagan na puno ng mga bisitang nakaayos ng maayos, pumapalakpak sa pagdating ng isa sa pinakakinikilalang anak ng hari. Kuryoso tungkol sa sandatang dala ni Noah, nagtanong si Raydock, at ipinaliwanag ni Noah na ito ang Leviathan, isang magic sword na ipinagkaloob sa kanya ng Crown Prince. Namangha ang buong bulwagan sa revelasyon, dahil ang Leviathan ay isang pambansang kayamanan na personal na ipinagkaloob ni Albert Ararat. Alam ng lahat na ang 13 prinsipe ang namumuno sa Almiri, kaya iniuugnay ng madla ang nasabing teritoryo sa espada na dala ni Noah. Sa gitna ng mga bulong-bulungan, biglang nanahimik ang bulwagan, na sinira ng isang lalaki na mapanuyang nagkomento na ang espada ay parang laruan lamang na umiilaw kapag pinindot. Tinitigan siya ni Noah. Itinanggi ng lalaki, ngunit alam ng Leviathan ang katotohanan. Agad na naglabas ng madilim na miasma ang espada, na nagpahirap sa hangin sa bulwagan at nagdulot ng takot sa mga tao. Iniutos ni Noah na itigil ang armas, sinasabi na kahanga-hanga ang katapatan, ngunit sobra na ito. Malinaw na ang espada ay tumugon sa insulto sa kanyang Panginoon. Sa kabila ng tensyon, pumalakpak si Raydock sa prinsipe, pinupuri ang napakalaking lakas ng pambansang kayamanan, at binanggit na ang lahat ng naroroon ay pinalad na maranasan ang kamatayan sa ilalim ng nakakahibang kapangyarihan ng kanyang kamahalan. Agad na nagpalakpakan ang mga bisita para kay Noah Ararat, na para bang hindi sila muntik mapahamak. Nang tanungin ni Raydock kung paano haharapin ang lalaki na nag-insulto sa Leviathan, sumagot si Noah na dapat itong balewalain, sapagkat ang mula sa ibaba ay hindi kailanman umaabot sa itaas. Ipinakilala rin sa kanyang kamahalan ng ilang mga bisita, kabilang ang kilalang mga ngalakal na si Lance Allison. Ngunit ang pinaka-nakakuha ng pansin ng prinsipe ay ang susunod na dalawa, isang lalaki na nagpakilala bilang si Byron Allen, administrador ng Allen Mercantile Company, at sa kanyang tabi, halatang kinakabahan, isang dalaga na nagngangalang Cindy Allen. Agad na tinanong ni Noah kung adopted ba siya, napapansin na si Byron ay may asal ng isang second o third generation elite, hindi tulad ng dalaga. Napansin din niya na si Cindy ay dating alipin, dahil ang matalim at mapanuring tingin nito ay nagpapakita ng isang taong hinubog ng pagkaalipin. Namangha,
Kinumpirma ni Byron ang hinuhan ng prinsipe, inamin na binili niya si Cindy, ngunit pinuri ang kanyang talino at mabilis na pagkatuto. Sa kabila ng inaasahan ng mga ngalakal, humanga ang prinsipe dito at inanyayahan pa siya na bumisita sa kanyang mansion upang higit pang talakayin ang bata. Ang mga nakapaligid na bisita ay nag-react na parang nanalo si Byron sa loto, at napuno ng inggit ang bulwagan habang nakatuon ang lahat ng pansin sa mga ngalakal at sa kanyang anak nang sila'y umalis. Habang lumalabas, napansin ni Noah kay Raydock na may isa pang dahilan kung bakit alam niyang hindi tunay na anak ni Byron ang dalaga. Tuwing aabot ang prinsipe sa kanyang espada, agad na nakatutok ang dalaga rito ng buong pokus, pinatutunayan na mula sa unang senyales ng panganib, pinoprotektahan na ni Cindy si Byron. Pagkatapos ng okasyon, pumunta si Noah Ararat sa palengke at nagtagpo ang isa sa kanyang mga kapatid, si Oscar. Nang makita si Noah na malaya, inimbitahan siya ni Oscar na maghanap ng mga kayamanan sa Cobalt Street, kung saan pinag-iipunan ang mga anti-gang mula sa buong imperyo, ilan ay may napakataas na halaga. Marami sa mga ito, gayunpaman, ay matatalinong peke, kaya kailangang maging maingat upang hindi makauwi na may murang imitasyon. Matapos ang mahabang paghahanap, sumuko si Oscar, dahil wala siyang natagpuang mahalaga. Samantala, bumili si Noah ng isang libro na pumukaw sa kanyang interes sa simbolikong presyong 3. Tinanong ni Oscar kung iyon na ba ang kayamanang kanilang hinahanap, ngunit sinabi ni Noah na siya'y nag-usisa lamang. Nang mas malapitan niyang tingnan, napagtanto ni Oscar na ito ay isang spell grimoire ng maalamat na mangkukulam na si Andrea, na maaaring nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,000 lins. Tinanong niya kung paano nalaman ni Noah, ngunit ang totoo, hindi niya talaga alam, naramdaman lamang niyang lumakas ang kanyang wind magic nang hawakan ito. Sa sandaling iyon, napansin ni Noah na nanginginig ang kanyang espada sa loob ng manggas. Hinugot niya ang Leviathan at itinuro ito sa grimoire. Alam niyang tanging mga bagay na may sariling kalooban lamang ang kayang palakasin ang kanyang kapangyarihan, at tila ganoon nga sa libro. Gaya ng inaasahan, bumukas ang libro at naglabas ng isang anino na pinaniniwalaan ni Oscar na espiritu ng Wind Mage na naghahangad ng paghihiganti. Nakakatakot ang anyo nito na maaaring magpatakbo ng sino man palayo, maliban kay Noah Ararat. Hawak ang kanyang magic sword, ginamit niya ang kapangyarihan ng tubig nito upang madaling mapalayas ang espiritu. Habang nanatiling nanginginig, tinanong ni Oscar tungkol sa posibleng pinsala sa lungsod mula sa mahikang iyon. Ipinaliwanag ni Noah na itinaas niya ito pataas, upang walang masaktan, isang mabilis at tumpak na desisyon na lalo pang humanga sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, yumuko ang isang anti-gang mangangalakal na si Alan Barsley sa harap ng mga prinsipe. Matapos masaksihan ang kontrol ni Noah sa mga mahiwagang artifact, sinabi niya na may espesyal siyang kayamanan na ipapakita sa kanya. Sinundan siya ni Noah at Oscar patungo sa kanyang tindahan, kung saan ipinakita niya ang isang singsing na sinasabing magpapakita lamang ng tunay na kapangyarihan nito sa karapat-dapat na may-ari. Inamin ni Barsley na ipinakita na niya ito sa maraming tao, ngunit wala pa ring nangyari. Pinaghihinalaan ni Noah na maaaring peke o walang silbi ang singsing, ngunit ipinaliwanag ni Barsley na sinubukan niya pa itong itapon, ngunit palaging bumabalik ang singsing sa tindahan, na nagpatunay na may kakaiba itong taglay. Dahil naniniwala siyang may kaugnayan si Noah sa mga hindi mapapamahalaang artifact, hinikayat siya ni Oscar na isuot ito. Nang gawin ni Noah, nagsimulang kumislap ang singsing at, sa tinig na siya lamang ang nakakarinig, ipinahayag ang pambihirang antas nito bilang SSS at kinilala si Noah bilang tunay nitong may-ari. Isang kulay abo na anyo ang kumalat sa katawan ng bata, bumubuo ng armor na walang dagdag na stat, ngunit umiiral bilang isang natatanging entity na may di mabilang na posibleng gamit. Nasiyahan, sinabi ni Noah na ipapadala niya ang bayad kay Alan, ngunit iginiit ni Oscar na siya ang magbabayad at magbibigay ng singsing, naniniwala na may espesyal sa kanyang kapatid na kailangang alagaan. Pagkatapos umalis sa tindahan ni Allen, sinamahan ni Oscar si Noah pauwi. Nang bumaba ang bata mula sa karwahe, umatake ang malaking kalbong loan shark, na naghintay ng tamang pagkakataon upang magbayad ng utang. Agad na tumugon si Noah, ginamit ang kapangyarihan ng singsing upang bumuo ng isang kalasag mula sa kakaibang material, pinipigilan ang paparating na suntok ng espada. Agad namang sinunggaban ng isa sa mga tagapaglingkod ni Noah ang pagkakataon, tinamba ang umaatake, at ikinulong siya.
Tinanong ni Oscar kung paano nagawa ni Noah iyon, at ipinaliwanag ni Noah na inugnay niya ang singsing sa Leviathan, na kusang tumugon sa mapanganib na intensyon. Muli, namangha si Oscar kung gaano kabilis na master ng bata ang artifact. Pagkaraan, bumalik si Noah Ararat sa teatro kung saan niya unang nakilala si Alicia, ngayong naayos na ang loan shark. Naniniwala siya na sa wakas ay makakahanap na ng kapayapaan ang mga awit, tiyak na hindi na siya muling istorbohin ng lalaki. Ngunit malayo ito sa katotohanan. Dalawang lasing, halos wala ng malay dahil sa alak, ang umakyat sa entablado at nagsimulang mag-away para sa dalaga, tinitingnan siya na parang waitress na dapat maglingkod ng inumin habang malinaw na may ibang hangarin. Nang halos magsuntukan na sila, naglagay si Noah ng mahiwagang kalasag sa pagitan nila, at nang tumama sila rito, may basag na buto sa bawat kamay ng bawat isa. Hinugot niya ang kanyang espada, pinilas ang kanilang mga damit, at pinilit silang tumakas sa teatro na suot lamang ang kanilang panloob. Nang makita ang pagiging magulo ng mga costumer, iniutos ni Noah sa may-ari na ipagbawal ang ganitong mga lasing na pumasok. Nagdadalamhati ang may-ari, na sinasabi na halos sila ang buong madla na nagpapanatiling buhay sa lugar. Nang marinig ito, nagpa siya ang prinsipe na bilhin ang buong establishmento sa halagang 1,000 lins, isang halaga na labis na nagpabigat sa may-ari. Nagpasalamat si Alicia sa lahat ng ginawa niya at nagtanong kung paano niya maipapakita ang kanyang utang na loob. Sumagot si Noah na isang bagay lamang ang kanyang inaasahan, nakakantahin niya ng buong dedikasyon, upang isang araw, maging ang emperador mismo ay hanggang marinig ang kanyang tinig. Nagsimula na ang batang mga awit sa isang kanta na labis na tumimo sa damdamin ng madla. Habang lumilipas ang panahon, dinalaw si Noah Ararat ni Ded Murray, ang pangkalahatang gobernador ng Hajjo, na siyang piyudo ni Noah. Nakaugalian ng imperial na pamilya na magbigay ng mga piyudo sa mga prinsipe upang matutunan nila ang pamamahala, at dahil sa titulong Panginoon, itinuturing ng mga naninirahan ang mga maharlikang ito bilang kanilang tunay na mga amo. Ganito rin ang sitwasyon ni Ded Murray, na nagmula sa Aliria at ngayoy naglilingkod sa Hajjo. Sa bisa ng kautosang imperial, inatasan siya sa pagpigil sa pagbaha, ngunit bigo ang mga pagsisikap. Ang Hajjo ay isang matabang rehiyon ng butil na nasa tabi ng isang malaking ilog, may pangakong masaganang ani, ngunit madalas ding salante ng pag-apaw ng tubig. Ayon sa gobernador, ang ugat ng problema ay ang kakulangan ng pondong inilaan. Sa kabila ng utos ng emperador, patuloy na nagdadahilan ang ministry ng pananalapi sa halip na ilabas ang salaping kailangan upang maiwasan ang sakuna. Dahil hinihinala na niya ang dahilan, agad nagtungo ang batang maharlikang may pambihirang talino sa mansyon ng komisyoner ng pananalapi na si Mabry, na nooy payapang kumakain ng steak habang nagho-host ng isa sa mga anak ng emperador. Bago pa man ang lahat, binalaan siya ni Noah na huwag maliitin ang usapin na para bang hindi ito mauunawaan ng isang bata, dahilan upang mapagtanto ni Mabry na mali ang kanyang naging pagtataya. Napilitang ngumiti ng pilit, ipinaliwanag ni Mabry na labis na ikinalungkot ni Emperador Ararat ang mga pagbaha sa Hajjo kaya't pinalaya niya ang piyudo sa pagbabayad ng buwis sa buong taon, at ang naging kawalan ng kita ang dahilan kung bakit walang pondong mailaan. Agad na nagtanong si Noah kung nagbibiro ang komisyoner, na ikinagulat ni Mabry at Ded Murray dahil sa tapat at tuwirang pananalita niya. Iginiit ni Noah na tumigil ang pagbubuwis dahil wala nang maipon, isang awa mula sa korona, ngunit itinuring ng komisyoner ito bilang dahilan upang ipagkait ang tulong sa isang piyudo na nasa krisis. Sa ilalim ng presyon, binago ni Mabry ang kwento, na sinabing walang laman ang kaban dahil ginagamit ang pondo para itayo ang bagong tag-init na tirahan ni Emperador Ararat, isang mas malamig na lugar kaysa sa kabisera. Nang marinig ito, nawala ang pasensya ni Noah at inakusahan ang komisyoner ng pag-insulto sa Hajjo sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa isang bakasyon ng estate kaysa sa isang binahang piyudo. Nanganganib siyang dalhin ang usapin mismo sa emperador. Nagpanik si Mabry, lumuhod, at nagmakaawa ng kapatawaran. Pumayag si Noah na isantabi ang isyu sa kondisyon na agad ipadala ang budget sa Hajjo. Nagmadaling sundin ni Mabry ang utos, na ikinagulat ni Ded Murray na isang batang lalaki lang ang nagpilit sa isang makapangyarihang opisyal na lumuhod nang hindi umatras kahit isang pulgada. Humingi ng paumanhin ang gobernador sa pag-abala sa prinsipe at umalis upang tugunan ang mga baha gamit ang bagong inilabas na pondo. Habang umaalis si Ded Murray,
nakatanggap si Noah ng imbitasyon mula kay Emperador Ararat. Sumagot siya sa tawag at pinuri ng kanyang ama sa paglutas ng sitwasyon sa Hajou. Nagulat si Noah na alam na ng emperador, lalo't bagong-bago pa lang ang pangyayari, at ipinaliwanag ng emperador na ang impormasyon ay isang sandata na dapat patuloy na hasain ng kanyang anak. Sumagot si Noah na ginawa lamang niya ang natural niyang nararapat gawin. Sumagot si Emperador Ararat na ang paggawa ng natural ay ang pinakamahirap na gawain sa lahat. Marami ang mahusay magsalita at magpuri, ngunit iilan lamang ang kayang gawing tunay na simple ang isang bagay na simple. Ilagay ang kamay sa ulo ng kanyang anak, ipinahayag niya ang paghanga sa batang 6 na taong gulang pa lamang. Nang utusan siyang tumayo, napansin ni Noah na ang espada na Leviathan ay lumiit upang umangkop sa kanyang tangkad. Napagtanto niya na ang kanyang sariling mansyon ay bahagi rin ng network ng impormasyon ng emperador. Pinuri siya ng kanyang ama sa kakayahang kontrolin ng isang mahiwagang espada na may madilim na kasaysayan, na nagpapaalala kay Noah sa gala kung saan na-provoke ang Leviathan, na nagpakawala ng Macabrasma na muntik ng ikapos ang lahat. Gayunpaman, nagpa siya ang emperador na dapat magkaroon si Noah ng tamang instruktor upang ligtas na magamit ang espada. Tinawag niya si Damian Noble, ang pinakamahusay na espadachin ng imperyo, upang sanayin ang batang prinsipe. Sa gulat ni Noah, humiling si Damian ng isang duelo. Paalalahanan siya ni Emperador Ararat na bata pa ang kanyang anak, ngunit ipinaliwanag ni Damian na nais niyang husgahan ang talento, hindi ang teknik. Nang payagan, namangha si Noah sa bilis ng pamamaraan ni Damian upang kumbinsihin ang emperador. Sinabi ni Damian kay Noah na umatake ayon sa gusto niya, at agad na umatake ang bata. Sa sandaling iyon, bumalik sa loob ng Leviathan ang alaala ng mga dating nagmamay-ari nito. Matapos ang ilang palitan, pinamangha ni Noah ang lahat nang maalis niya ang sandata ni Damian. Inaasahan niya ang ganitong resulta mula sa isang mahiwagang espada na pinili siya, patunay na ang mga dating nagmana ng Leviathan ay pambihira. Nakakamangha, lumuhad si Damian Noble sa harap ng kanyang kagalang-galang na kamahalan at ipinahayag na wala na siyang ituturo pa sa bata. Bagaman taglay pa ni Noah ang lakas ng isang bata, ginamit niya ang purong teknik upang alisin ang sandata ng pinakamagaling na espadachin ng imperyo. Pinatunayan nito na taglay na ng prinsipe ang kakayahan ng isang maestro, at itinuring ni Damian Noble na mayabang ang akala niyang matuturo pa niya ang isang batang ganito. Nang marinig ito, tumawa si Emperador Ararat at itinalaga ang kanyang anak bilang punong tagasuri para sa taunang pagpili ng mga kabalyero ngayong taon. Namangha, yumuko si Noah sa harap ng pinuno at nangako na gagampanan ang tungkulin ng buong husay. Ang pagpili ng kabalyero ay isang malaking taunang kaganapan na kinabibilangan ng buong imperyo. Bilang isang bansa ng mga mandirigma, pinahahalagahan nito ang galing sa pakikipaglaban higit sa lahat, at itinuturing ang landas ng labanan bilang tanging paraan upang umangat. Ang mga nagwagi sa rehiyonal na paunang laban ay nagtitipon sa kabisera para sa isang nakamamatay na huling labanan, at ang mananaig ay makakamtan ng titulong kabalyero at makakapasok sa mataas na uri. Ang unang tungkulin ng isang kabalyero ay magsilbi sa tagapamahala ng pagpili, na ngayong taon ay si Noah Ararat. Ang pagkakaroon ng mga mahuhusay na kabalyero sa kanyang tabi ay tiyak na magpapatatag sa batang prinsipe. Tinanong ng emperador kung hahatulan ba ang mga kalahok base lamang sa lakas o pipiliin ang pinakamahusay sa kabuuan. Ipinahayag ni Noah na aalisin ang mga rehiyonal na paunang laban at ang buong pagpili ay gaganapin sa imperial na kabisera. Masyadong malawak ang imperyo upang subaybayan ang bawat rehiyonal na laban, at tumanggi siyang hayaang mawala ang natatanging talento. Pagkaraan, sa kanyang mansyon, habang inihahain sa kanya ni Zoe ang tsaa, tinanong ni Noah kung balak ng mga tao mula sa kanyang nayon na sumali sa pagpili ng kabalyero. Sumagot siya na oo, dahil ito ang tanging pagkakataon para sa mga karaniwang tao na umangat sa katayuan, kaya taon-taon ay nagpadala ang nayon ng kinatawan. Sinabi naman ni Noah kay Zoe na inalis na niya ang mga rehiyonal na paligsahan, kaya maaaring lumahok ang sino man nang hindi na dumadaan sa filter na iyon. Mukhang napawi ang alalahanin ni Zoe, ngunit may halong pag-aalinlangan. Nang pilitin siya ng kanyang Panginoon, inamin niya ang dahilan. Taon-taon ay isang kinatawan lamang ang ipinapadala ng Daud dahil magastos ang paglalakbay at pananatili sa kabisera. Ang nag-iisang kandidato ay umaasa sa donasyon ng mga taga-nayon, dahil dala niya ang pag-asa ng buong nayon,
kaya't nagkakaisa ang buong bayan upang suportahan siya. Nang marinig ito, sinabi ni Noah na balak din niyang alisin ang hadlang na iyon, dahil layunin niyang masuri ang lahat ng posibleng talento nang walang nalalampasan. Nagpasya siyang sagutin ang lahat ng gastos para sa mga kandidato. Namangha si Zoe at nagbabala na magiging magastos ito, ngunit sumagot si Noah na hindi na kailangang magsimula mula sa wala. Tinawag niya si Dylan at inutusan siyang bilhin ang lahat ng bakanteng bahay sa imperial na kabisera. Kung hindi pa rin ito sapat, inutusan ng bata ang butler na magtayo ng mga dormitoryo. Pinag-utos din ni Noah kay Dylan na kontakin ang lahat ng negosyanteng kakilala niya at ipaalam ang pagpupulong sa prinsipe upang ayusin ang pagkain para sa mga kandidato. Pagkaraan, nang makipagkita kay Byron Allen at suriin ang inaasahang gastos sa pagkain para sa mga pagsusulit, napansin ni Noah na mas mababa ang kabuoang halaga kaysa sa inaasahan. Ipinaliwanag ng mga ngalakal na nag-alok siya ng espesyal na presyo dahil ang kahilingan ay nagmula sa ika-13 prinsipe. Tuwirang sinabi ni Noah na ang ganitong diskwento ay hindi ibinibigay ng kusa, na ikinahihiya ni Byron Allen dahil mali ang kanyang pagtataya sa Panginoon dahil sa edad nito. Gayunpaman, ipinaalam ng mga ngalakal na kasabay ng pagpili ng kabalyero, magkakaroon din ng pagsusulit para kumuha ng mga tagapaglingkod sa palasyo, at nais niyang malaman ang mga ugali ng mga matagumpay na kandidato. Ipinagpalagay ni Noah na balak ni Byron Allen na magpadala ng babae sa palasyo, sumagot siya na ang pagkakaroon ng isang tao doon sa ilalim ng kontrol ng isang mga ngalakal ay magbibigay ng mabilis na akses sa impormasyon, at mas malaki pa ang benepisyo kung inutusan ni Emperador Ararat ang babaeng iyon na magpalipas ng gabi kasama niya. Ang labis na pahayag ay nagpaiyak sa mga ngalakal sa takot. Idinagdag pa niya na ang bayad ay nabayaran na ng maaga. Nangako si Noah na gagawin lamang niya ang rekomendasyon kung ang kandidato ay isang babaeng tunay niyang kinikilala. Matapos maresolba ang usapin, lumuhad si Byron Allen sa harap ng prinsipe, naniniwalang siya ang perpektong patron para sa ganitong kahilingan. Humiling siya ng pahintulot na ilagay ang crest ng ika-13 prinsipe sa kanyang tindahan, isang malinaw na deklarasyon ng pagsunod. Bago pumayag, binalaan ni Noah na hindi niya kailanman pinapatawad ang pagtataksil. Noong gabing iyon, habang umaalis sa kanyang karwahe, pinag-isipan ni Noah kung paano ang pagkakaroon kay Byron Allen sa ilalim ng kanyang utos ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas malaking kapangyarihan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang mapansin niyang bumaba ang kanyang water status, kaya't hininala niyang may problema sa Almeria. Inutusan niya si Zoe na sabihan ng kotsero na diretso na patungo sa palasyo upang makipagkita kay Emperador Ararat. Pagdating niya, naramdaman na ng emperador ang kaguluhan sa Almeria, hindi sa pamamagitan ng tiyak na impormasyon, kundi sa mga senyales na kanyang napansin, tulad ng pagkumpirma ni Noah na may problema nga. Isang lingkod ang bumulong ng ulat sa emperador. Natutuwa sa intuwisyon ng kanyang anak, ibinahagi ng pinuno na may naganap na rebelyon sa Almeria at hiniling kay Noah na hatulan ang tindi nito. Pinaniwala ni Noah na ang pagbaba ng kanyang water rank mula SS hanggang S, na tila hinati sa dalawa, ay sa katotohanan ay isang antas lamang pababa sa lahat ng lebel. Mula rito, napagpasyahan niyang limitado ang saklaw ng rebelyon. Pinagtibay ng emperador ang sagot, ipinaliwanag na ang pag-aalsa ay kinasasangkutan ng humigit kumulang 5,000 katao, ang laki ng isang maliit na hukbo na ngayon ay naglalakbay sa pyudo ni Noah. Tinanong naman ni Emperador Ararat kung balak ng bata na harapin ng mag-isa ang mga rebelde. Sumagot si Noah na imposibleng gawin iyon, sapagkat siya ay bata pa at hindi pamilyar sa larangan ng digmaan, na maaaring magdulot ng pagtanggi ng mga bihasang sundalo sa isang walang karanasang commander. Kung isang prinsipe ang manggaguna sa kampanya, dapat ito ay isa sa kanyang mga kapatid. Bagaman nagulat sa pagtanggi, at sa kabila ng kalmadong pagsusuri ni Noah, tinanong ng emperador kung sino ang inirerekomenda niya sa halip. Pinangalanan ni Noah si Henry, ipinaliwanag na dahil sa laki ng pag-aalsa, kinakailangan ang mabilis na pagpigil, at ang kanyang kapatid, bilang pinakamatipid at maingat sa mga prinsipe, ang pinakamainam na kumilos ng tiyak. Pumayag ang emperador at iniutos na tawagin si Henry. Di naglaon, umalis ang 21 taong gulang na ika-4 na prinsipe Henry sa karwahe kasama si Noah. Tinanong ni Henry kung bakit hindi siya mismo ang kumuha ng pagkakataon, na binanggit na pinahahalagahan ng bansang mandirigma ang ganitong mga pagkakataon. Sumagot si Noah na ang sitwasyon ay biglaan at hindi ganap na nauunawaan,
At kahit makaligtas siya, maraming sundalo ang mamamatay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Noah ang isang presensya sa pamamagitan ng Leviathan at iniutos na huminto ang karwahe. Nakita niya ang sarili bilang tunay na target, kaya tumanggi siyang isali ang kanyang kapatid. Kaagad, pinalibutan sila ng mga nakahod at armado na kalalakihan, na bumuo ng patibong sa paligid gamit ang magic ng tubig. Nakilala ni Noah ang mga ito bilang mga rebelde mula sa Almeria. Isang umaatake ang nagtangkang lapitan siya, ngunit agad na tinamba ng espada ni Noah sa isang hampas. Gayunpaman, ang natitirang mga umaatake ay sumugod sa ika-13 prinsipe, na nagpasimula ng buong labanan na madaling hinawakan ni Noah Ararat. Sa paggamit ng Leviathan, napigil niya ang bawat kalaban hanggang sa huling isa ay bumagsak. Pagkatapos nito, pinuri ni Henry kung gaano kabilis ang paglago ng kanyang kapatid sa maikling panahon. Napansin niya na ang puwersa ng mga rebelde ay sinasabing pangunahing binubuo ng kabalyero at hindi niya inaasahan ang mga mandirigmang tulad ng mga ito. Nagtaka naman si Henry kung mas matalino sanang kumuha ng impormasyon mula sa mga umaatake. Ipinaliwanag ni Noah na wala siyang pumatay sa kanila, sa halip ay iniwan niya silang walang malay. Pagkatapos niyang patumbahin sila, ginamit niya ang takot na dala ng Leviathan, alam niyang maaaring kitilin ng mga rebelde ang kanilang sariling buhay bago tanungin. Naalala ang sinabi ni Henry tungkol sa karamihan ng rebelde na kabalyero, napansin ni Noah na mahina ang Almeria sa produksyon ng mga kabayo para sa digmaan. Kinabukasan, tinawag ni Noah si Byron Allen dahil sa kanyang mga ugnayang pangnegosyo malapit sa Almeria. Binalaan niya na kung may makakalat na kahit isang salita tungkol sa kanilang pag-uusap, parang patay na ang mga ngalakal. Ipinaliwanag ni Noah ang rebelyon at ang posibilidad na umaasa ng malaki ang kaaway sa kabalyero. Ibinigay sa kanya ang 10,000 lins at iniutos kay Byron na bilhin ang lahat ng magagamit na pagkain para sa kabayo. Nang tanungin ng mga ngalakal kung dapat bang balewalain ang rasyon para sa mga tao, sumagot si Noah na hindi ito kakailanganin. Kulang ang Almeria sa industriya ng digmaan, at ayon kay Henry, malamang na binili mula sa labas ang mga kabayo ng hukbo, kaya't limitado ang supply ng pagkain para sa kabayo na pwedeng kunin mula sa mamamayan. Tinalo ni Byron Allen ang ideya na ang pagputol sa rasyon ng mga sundalo ay magdudulot ng pagnanakaw, ngunit iyon mismo ang layunin ni Noah. Namangha sa pangitain ng kanyang Panginoon, nangako si Byron Allen na sisimulan agad ang plano. Di nagtagal, sa kastilyo ng kaharian, nalaman ni Emperor Ararat na sinubukan ng mga rebelde na dukutin si Noah upang gamitin siyang panangga. Ibinahagi rin ng bata na masyadong madaling umamin ang nahuling rebelde, na tila may itinatagong panlilinlang. Pinuri ni Ararat ang talas ng isip ng kanyang anak at sinabing may paraan upang malaman ang katotohanan, ngunit kinatakutan ni Noah na baka ito'y may kasamang pagpapahirap. Nanatili siyang tahimik, nalilito sa ideyang iyon. Napansin ng kanyang ama na haharap sa matinding krisis ang imperyo kung nadakip ang ika-13 prinsipe. Pinuri niya si Noah dahil sa pagtutok nito sa supply ng pagkain, bagay na ikinagulat ng bata, dahil simpleng pag-order lamang siya ng pagkain ng kabayo. Idinagdag ni Ararat na sa karaniwang pagkubkob, maaaring ganoon din ang ginawa ng iba, si Albert, ang koro ng prinsipe, ay hahayaan pang magutom ang mga rebelde upang magsilbing babala. Ngunit inisip ni Noah ang banta mula sa loob at palihim na inayos ang pagkubkob na nakatuon lamang sa mga kabayo, gamit pa ang sarili niyang pondo, isang matalino at banayad na estratehiya. Humanga ang emperador sa talino ng kanyang anak kaya pinayagan niya itong magdagdag ng espada sa kanyang coat of arms. Napamaang si Noah habang iniisip ang karangalang iyon, sa Mills Empire, ang espada ay simbolo ng dangal ng isang mandirigma, at ang paggamit nito sa sagisag ng walang pahintulot ng Supreme Leader ay maaaring maghatid ng kamatayan. Sa wakas, iniutos ni Emperor Ararat kay Cruz na maglabas ng isang kautusan, at nagpahayag ng pasasalamat si Noah. Pagkaalis niya, nakasalubong niya si Byron Allen, na nagsabing limitado lamang ang dami ng naprosesong butil na maaaring dalhin bilang pakain. Idinagdag ni Byron na kaya niyang matunton ang ruta ng paghahatid, at posible ring monopolisahin ang pagbili nito. Ang pinuno ng mga rebelde na si Garhan ay malupit at handang gumamit ng anumang paraan para sa paghihiganti, kaya kinakailangan ng matinding pag-iingat, kahit para kay Prinsipe Noah Ararat.
Biglang sumingit si Evelyn, dala ang balita tungkol sa isang lalaking malubhang sugatan sa pangunahing tarangkahan na nagsasabing may dala siyang agarang mensahe. Hinarap siya ni Noah, isa siyang kapitan ng 10 sundalong batalyon mula sa Adra, Almeria. Iniulat niya ang rebelyon at ibinunyag na ang kanyang nakatataas ang may pakana, ngunit tumanggi siyang sumama at dumating upang ilantad ito. Sinabi ni Byron Allen na hindi naman ito gaanong apurahan, dahil alam na ni Noah ang tungkol sa rebelyon, ngunit nagpasalamat pa rin ang prinsipe, nagutos ng agarang gamutan, at nagbigay ng gantimpalang 1,000 lins, isang maliit na kayamanan. Kinwestiyon ni Byron ang kilos na iyon, dahil paulit-ulit lamang ang impormasyon. Ipinaliwanag ni Noah na ito'y paggalang sa katapatan ng isang taong, sa kabila ng matinding sugat, ay naglakbay ng malayo upang magbigay babala. Pagsapit ng dapit hapon, pumasok si Zoe, mapatla at nanginginig. Iniulat niyang may hindi kilalang tao ang nagbigay sa kanya ng supot na may 500 lins, na sinasabing iyon ang bayad kapalit ng paglalagay ng pampatulog na sangkap na hawak niya ngayon sa ika-13 prinsipe. Napagtanto ni Noah na tunay ngang siya ang puntirya ng mga rebelde, kaya tinanong niya si Zoe kung bakit hindi siya sumunod. Lumuluha itong sumagot na hinding-hindi niya kayang ipagkanulo ang kanyang Panginoon, na hindi lamang nagligtas sa kanyang pamilya kundi sa buong nayon nila. Gayunman, inamin niyang papatayin siya kung sinuwi niya ang utos. Isinulat ng batang prinsipe Noah ang isang zekeng katumbas ng halagang inalok ng mga rebelde bilang suhol, dagdag pa ang 5,000 lins. Nagulat si Zoe at tumangging tanggapin iyon, ngunit iginiit ni Noah, sinabing hindi pa iyon ang pinakamalaking sorpresa. Lalo pa niya itong ginulat nang ihayag niyang siya mismo ang iinom ng pampatulog, at inutusan siyang ihatid siya sa mga rebelde bago agad tumakas, dahil tiyak na papatayin din siya ng mga ito upang patahimikin. Makalipas ang ilang oras, nagising si Noah sa isang taguan. Narinig niya ang dalawang lalaki sa katabing silid na nag-uusap tungkol sa pagpatay sa kanya gamit ang punyal ng kanilang pinuno upang hindi siya makatakas. Tali ang kanyang mga kamay at paa, ngunit palihim niyang kinuha mula sa kanyang tainga ang isang maliit na mahiwagang bagay na naging Leviathan. Sa kabutihang palad, suot pa rin niya ang kanyang singsing, kaya nagawa niyang putulin ang mga lubid. Paglingon niya, napagtanto niyang wala siya sa isang silid kundi nasa likod ng isang kariton. Inutusan niya si Leviathan na silipin ang mga alaala nito. Matapos niyang inumin ang gamot, pinalibutan siya ng mga rebelde na sumalakay sa kanyang mansyon kasunod ng pagpasok ni Zoe. Gayunpaman, lumikha siya ng isang panggulo at nakatakas. Hindi na siya pinansin ng mga rebelde at sa halip ay itinali si Noah at isinakay sa kariton, sinamantala ang pagkakataong mahuli ang ika-13 prinsipe. Matapos pagmasdan ang paligid, umakyat si Prinsipe Noah sa ibabaw ng kariton, armado, at hinarap ang mga rebeldeng nagtipon sa paligid ng siga. May isang humugat ng espada at tinukso siya, sinabing wala na ang kanyang kapatid upang tumulong. Ngunit umatake si Noah nang napakabilis kaya halos hindi na nakapaghanda ang lalaki. Nang hinayang ang bata sa kawalan ng saysay ng misyon, umaasa siyang makakuha ng mahalagang impormasyon, ngunit mga mababang ranggong tauhan lamang na walang alam ang kanyang nahuli. Galit na sumugod ang mga rebelde, ngunit ipinamalas ni Noah ang nakamamatay na kombinasyon ng kanyang husay sa espada at kapangyarihan ni Leviathan, nang hindi man lang ginagamit ang kanyang mahikang tubig. Matapos silang lahat mapabagsak, nakita niyang papalapit si Zoe kasama ang ilang sundalong imperial. Nagulat siya at tinanong kung bakit ito bumalik. Kahit inutusan niya itong tumakas, hindi nito kinaya ang pag-aalala at kinailangang tiyakin ang kalagayan ng kanyang amo. Namangha ang mga sundalo sa mga bangkay ng rebelde, at inakala ni Zoe na mag-isa silang natalo ng kanyang Panginoon. Inutusan ni Noah ang kapitan ng Platen na asikasuhin ang mga bangkay. Nang abutin ng opisyal ang espada ng isang nakahandusay na lalaki, pinigilan siya ni Noah. Napaatras ang mga sundalo habang may maitim na miasma na umaangat mula sa talem. Napagtanto ni Noah na iyon ang kilalang masamang punyal. Sa pamamagitan ni Leviathan, naramdaman niya ang matinding hangering pumatay na nakapaloob dito, pati na rin ang nananatiling galit at sumpa ng taong nagbigay ng sumpa sa sandata. Ipinakita ni Leviathan ang anyo ng isang lalaki, walang duda, si Garhan, ang pinuno ng mga rebelde. Pagkatapos ay pinakawalan nito ang buong kapangyarihan, naglabas ng miasma na kasing itim ng punyal. Ang aninong puwersa ay bumulusok sa langit at tumama kay Garhan kung saan siya nakatayo. Kinabukasan,
ipinatawag si Noah upang magulat sa kanyang ama, na gaya ng dati ay alam na ang lahat ng kanyang ginawa. Agad siyang pinuri ni Emperor Ararat, sinabing ang pinuno ng mga rebelde ay tinamaan sa noo ng biglaang bugso ng tubig noong nakaraang gabi. Natural, inakala nitong si Noah at ang kanyang mahiwagang espada ang may gawa. Namangha si Noah kung gaano kabilis makakalap ng impormasyon ang kanyang ama. Sa sarili, naalala niyang ginamit niya ang natitirang galit at sumpa sa punyal bilang pananda, ginabayan ng malayo ang pag-atake ni Leviathan patungo sa may-ari nito at direktang tinamaan si Garhan. Nang mawala ang kanilang pinuno, gumuho ang mga rebelde ng Almeria at madaling nasupil ng ikaapat na prinsipe ng imperyo, si Henry. Pagkatapos ng labanan, karamihan sa mga kasabwat ay nahuli. Sa silid trono na puno ng mga maharlika, iniutos ng emperador na ihanda ang mga baka at kabayo, at idineklara na ang mga pamilya ng mga may sala ay pagpuputol-putulin ang mga katawan. Nagpahayag ng pagsang-ayon ang mga maharlika. Humingi ng pahintulot magsalita si Noah, na ikinagulat ng korte nang tutulan niya ang hatol. Sa mahigpit na tingin, hiniling ni Emperor Ararat ang kanyang paliwanag. Sumagot si Noah na ang parusa ay dapat sumunod sa batas ng imperyo, ang pinuno ng mga taksil ay pupugutan ng ulo, ang mga kamag-anak hanggang ikatlong antas at mga kasabwat ay bibitayin, at ang iba ay pupugutan ayon sa antas ng kanilang pagkakasangkot. Naiintindihan ni Noah na kung lalabag ang kanyang ama sa batas, magdudulot ito ng kaguluhan sa buong imperyo, kaya pinayuhan niya itong muling pag-isipan. Pagkatapos ng maikling katahimikan, inamin ni Emperor Ararat na tama ang kanyang anak at nagpasalamat sa kanya sa pagsasalita. Gayunpaman, tumanggi siyang magpatawad ng maluwag. Idineklara ang pinakamabigat na parusa na pinapayagan ng batas, at inutusan si Prime Minister Noishill na ipatupad ito. Namangha ang korte sa pakikialam ng ika-13 prinsipe, at lalo pang lumalim ang paghanga ng mga tao kay Noah Ararat, ang batang henyo. Napagtanto ni Ararat na iniligtas siya ng kanyang anak mula sa isang mantsa sa kasaysayan at iginawad sa kanya ang bagong titulo. Maaaring nagsalita ang sinumang prinsipe, ngunit si Noah lamang ang natatanging nag-abayan ng kanyang ama patungo sa katarungan. Upang makilala ng mundo ang kanyang karunungan, iginawad ng emperador sa kanya ang titulong sage, isang karangalang hindi pangkaraniwan sa royalty. Nagpakita rin siya ng panghihinayang na sana ay mas maagang ipinanganak si Noah. Pinuri ng korte ang Imperial Prince Noah, the Sage, habang kumakalat ang balita tungkol sa nalalapit na pagpili ng mga kabalyero. Tinanong ng emperador kung paano niya balak pumili. Sumagot si Noah na may ideya siya ngunit ibubunyag lamang ito sa hinaharap. Sa loob ng bulwagan ng kastilyo, kalmado na umiinom ng tsaa si Noah at inutusan ng isang alalay na ibuhos sa kanya ang isang timba ng tubig. Nang sumunod ang alalay, automatikong nag-activate ang kanyang singsing, bumuo ng mahiwagang hadlang na nagpabato sa tubig, na ikinagulat ni Emperor Ararat. 3 alalay pa ang muling sumubok, at sa bawat pagkakataon, pinrotektahan ng singsing si Noah. Matapos mapatunayan ang kanyang konsepto, ipinaliwanag niya na sa pagpili ng mga kabalyero, susubukan siyang atakihin ng mga kandidato habang sinusukat niya kung hanggang saan ang kayang abutin ng bawat isa. Napagtanto ni Emperor Ararat na ang metodong ito ay magpapagaan sa pasanin ni Noah at tutulong sa kanya na tiisin ang mahahabang pagsubok, ngunit nagbabala rin siya sa panganib, ang isang sapat na malakas ay maaaring makabasag sa hadlang. Tiniyak ni Noah na handa siya. Dahil nagtitiwala sa paghuhusga ng kanyang anak, hindi na tumutol ang emperador at pinuri ang talino ng bagong sage. Mamaya, sa isang liblib na bahagi ng palasyo, binanggit ni Prime Minister Noishill na ang hayagang pagsabi na sana ay mas maagang ipinanganak si Noah ay mapanganib. Hindi sumang-ayon si Ararat. Hindi lamang nagbigay si Noah ng matalinong payo kundi natalo pa ang isang pinuno ng rebelde nang hindi man lang pumasok sa labanan, isang di pangkaraniwang tagumpay. Bukod pa rito, napatunayan na ang kanyang mahiwagang espada ay may nakakatakot na kapangyarihan. Sa harap ng hagdan, iniutos ni Emperor Ararat kay Cruz na kunin ang kabaong na nakapatong sa itaas. Ayon sa alamat, ang tunay na selyo ni Leviathan ay hindi dapat sirain, ngunit marahil ay kayang baguhin ni Noah ang kapalarang iyon.